sa balitaan na may masayang hulaan. Narito na ang Ulo ng mga balita! Ay! Hello mga kapuso! Hello ATM Adventure Taste Moments! It's me, Faith Da Silva, at ngayon nandito po ako para sumagot ng may mga utang. Joke lang! Hindi, sumagot ng mga tanong, di ba, galing sa ating mga kapuso. Hello mga tiktropa! This is Irish Lunasco and I am the segment writer for Ulo ng mga Balita. So, yung Ulo ng mga Balita, it's been running for quite some time now. So, basically, it's a fun guessing game kung saan meron kaming mga celebrity players and yung goal nila is hulaan kung ano yung kwento ng mga case studies na guest namin. So, yung bawat case study, meron yung kanya-kanyang mga kwento. So, yung mga kwento na yan, they're either intriguing, controversial, funny, or may tagos sa puso. Based on their kwento, ginagawa namin yun ng headline. Tapos yun, yung headline na yun yung kailangang i-match nung celebrity player dun sa case studies namin. So it's up to her kung paano niya buhulaan kung ano yung kwento nila. So yung mechanics ng game, ang mangyayari dyan is, una, syempre, ipapakilala muna namin yung celebrity player and then i-introduce na namin yung mga headlines. Babasahin niya ng ating main host, si Mamang Pokwang, saka si Faith Da Silva. So after niya, tatawagin na yung ating celebrity player. Before, meron yung 2 rounds. Dun sa first round, kailangan lang munang manghula ng celebrity player natin. Base lang muna sa itsura. So halimbawa, meron tayong headline na Quiz B contestant, hinimatay sa final round. Kunwari yun yung headline. So based on that headline, tatry ngayon ni celebrity player na hulaan base sa itsura. Halimbawa, pwedeng yung line niya dyan, itong isang si ate, mukha siyang matalino. Feeling ko madalas tong mag-quiz B. O kaya naman, nakasalamin eh. Feeling ko very studious siya. So pwedeng siya yung magaling mag-quiz B. So from there, ipupwesto na nung celebrity player natin yung mga case study dun sa headline na tingin niya match dun sa kwento. And then the second round, meron kaming clue na binibigay. Yung clue namin, hinuhugot namin siya sa isa sa mga kwento ng case studies natin. Halimbawa, meron tayong headline na inutangan na, iniwan pa ng asawa. Kunwari, may ganoon tayong headline. So, based on that headline, gagawa kami ngayon ng eksena na kunwari, mahuhuli mo ang asawa mo na may ibang kasama. So lahat ng case studies namin, aarte yung mga yan. Na kunwari, nahuli yung asawa na may ibang kasama, ganyan. Tapos yung pag-arte, usually kasama nila dyan sa reenactment, either si Kuya Jason, si Waki, or si Donita, para lang masaya siya. So si celebrity player, ang goal niya is tignan kung sino kaya dito sa mga tiktropa natin, yung based on their acting, yung mukha talagang naka-experience ng mahuli yung asawa. From there, i-mix and match na ulit na celebrity players natin yung mga case studies. And then, anytime na mahirapan yung celebrity player natin, pwede siyang humingi ng tulong dun sa ibang host and guest natin na tinatawag naming memamayan. Yung memamayan namin, usually sila Kuya Kim, sila Rabia, sila Kuya Jason, even them, wala silang idea kung ano yung correct answer. So, nakikihula din sila. So, minsan, may mga pagkakataon na tama na yung unang sagot ni celebrity player, tapos makikisaw-saw si memamayan, magpapalit siya, tapos biglang mas lalo siyang namali. So, yun siya. Then after nun, i-reveal na namin kung ano yung correct answer, and then we go to the more puso-pusuan part of the segment, kasi dito na namin ini-interview yung mga case studies namin. So, doon na namin nalalaman kung ano talaga yung kwento, kung ano talaga yung hugot. So, minsan nakakatisod kami ng mga case studies na unang buka pa lang ng bibig, umiiyak na, ganyan. And then may yung stories namin, iba-iba sila eh. Halo-halo siya. May mga nakakaiyak. Minsan meron naman na very light lang na nakakatawa lang yung kwento. Halimbawa meron kaming isang story na iniwan siya ng friend niya sa bar. So, ang nangyari, naghugas siya ng plato. Buong araw siya naghugas ng plato, may mga ganon. And then meron kaming mga kwento na nawalan ng anak, nawalan ng mahal sa buhay. So, as much as possible, in one episode, we try to balance the story. Kung meron kaming mabigat na kwento, kailangan meron kaming
pang-balancing light. Meron kami mga kwentong mabigat. Yun din yung dahilan namin, kaya namin ginawa yung reenactment part, yung may arte-arte, para yung segment balance din. Kumbaga, ano siya, parang siyang roller coaster of emotion. Nag-start ka sa pinatawa ka kasi nag-reenactment, and then pupunta ka na dun sa interview part na matatouch ka, maiiyak ka. So, binabalanse namin siya. Para naman hindi all throughout the segment, puro mabigat lang yung kwento. So, nag-i-inject kami ng humor dun sa segment. Yung pagsisympathize, I think, yun yung madali na gawin. Pero yung i-control yung emotion ko, yung mga nararamdaman ko habang meron akong ini-interview, I think yun yung mas mahirap para sa akin because naturally, I'm an empath. So, madali kong naiintindihan talaga yung mga case studies natin. At saka, yung mga naman natin, tiktropa natin, hindi sila madamot eh. Magbigay ng mga storya, magbigay ng mga detalye sa buhay nila. And I think isa yun sa mga dahilan kung bakit maayos at masaya namin nagagawa yung segment ng Ulo ng Mga Balita. Alam mo, marami talagang mga stories ang case study natin dito na mga very intriguing, oo. Pero bukod doon, may mga mabibigat din talaga na hanggang ngayon hindi pa mawala sa isip ko. Katulad na lang ng isang mommy na yung anak niya po ay itinakas sa kanya ng mga amo niya na I think even after the taping itself, nandito pa rin sa puso ko. Mabigat pa rin sa akin to think about it because yun na nga, yung mga storya po na ipinapakita or ibinabahagi po ng mga tiktropa natin dito sa TikTok Lock ay mga totoo pong storya. Maganda po siyang platform para, alam niyo po yun, maging honest tayo sa isa't isa at maging inspiration dun sa mga tao that's going through hard times. And bukod po doon, syempre masaya din dahil bukod sa aming dalawa ni Mamang bilang host ng segment na yon, meron tayong mga memamayan na mamema lang din. Charot. Marami naman silang naitutulong. Tsaka overall, I feel great. I feel happy. Yung puso ng segment na to is really there. And alam ko marami siyang natatouch na lives ng mga manonood natin. Parang alam na nila, hindi na kailangang hulaan. Ano ba to? Batang babae, 15 anyos, sumubok na magtrabaho at mag-makeup artist. This is Mikey Quintos at kanina naglaro ako ng Ulo ng Mga Balita. Wala akong natama. Akala ko pa naman confident ako sa pakikiramdam skills ko, pero siguro dahil may cash prize yung ating mga contestant kapag naging successful sila sa panluloko sa akin, kaya masyado nilang ginalingan at naloko nga nila ako. Next time, pag ako nakaulit, promise, magre-ready na ako. Hello mga kapuso! Again, this is me, Faith Da Silva. Salamat po sa lahat po ng nanonood dito sa Adventure Taste Moments. Mapapanood niyo po ako, of course, Ganito sa TikTok Lock every 11:15 a.m. po yan from Mondays to Fridays. Siyempre, All Out Sundays, tuwing linggo po yan, 12 noon. At ang pinaka-inaabangan, ito na nga po, ang Encantado Chronicles, Sangre. Malapit na po yan. Ngayon po, we're preparing for it at excited kami na makuha namin ang mga puso ninyo at mahalin ulit ang mundo ng Encantadia. Maraming salamat po.